Okay, we're live again. Kasama natin si Dr. Michelle Compuesto, OB-GYN, classmate namin nung med school. Dr. Michelle, ang topic natin yung mga common na sakit ng babae, edad 40 pataas, lalo na sa OB-GYN. Like mga pinag-usapan natin, mga menopause, bleeding, myoma, ano bang common dyan? Right. So, tama, Doc. Ano na natin? Masaklap man. Aminin, pag kumakagat na po tayo ng 40, nagloloko na po ang ating regla. Nagloloko na yun? Yes, Doc. Ayan na. Lumalapit na kami sa aming graduation day. Okay. So, ang tawag po nga natin dyan is abnormal. Any form po na kakaiba na sa dating regla, abnormal uterine bleeding. Ngayon po, maraming sanhi ang abnormal uterine bleeding. So, ano po yung mga common? Nariyang po yung tinatawag nating polyp. Ang polyp po ay parang excess na laman po yan. May polyp ang babae pag tumatanda. Nagkakaroon ng polyp. All. Hindi Not po all. lahat, Oo. Doc. Hindi Pwede. po lahat po. Most common po, ito yung mga sanhi ng abnormal uterine bleeding. Magpapa-ultrasound, syempre po. Tapos makikita po roon ng gumawa, ay, merong polyp, may laman. Yung laman na ito po ay parang nakausli, maaring nasa kwelyo ng matres lang or nasa loob po ng matres. Gayon pa man, Ang polyp is not cancerous. hindi naman po. Oo. Kadalasan hindi naman po. Kaya Pero hindi rin natin siya pababayaan. Oo. Na kasi maaring lumaki yan, maaring mabulok din po yan sa loob. So, hindi natin masasabi na baka years later on, mag-develop na rin po talaga ng pre-malignant changes or pamuna. Pwede maging pre-cancerous pag hindi. Tama, Doc. Oo. Tama, Doc. So, polyp po, ang kadalasan, Ano ginagawa sa polyp? yun po ay tinatanggal. Tinatanggal nyo? Opo, minor surgery po, tulog ang pasyente, panandalian, and then po, yung tinatawag nating raspa. Meron din po, Doc, raspa ng hindi buntis. Raspa siya. Niraraspa yung Yes po, yung lining. polyp, yung lining. Kasi para pong may tangkay yan, kailangan matanggal mo yung tangkay. Kasi pag hindi po nakayod yung tangkay, tutubuan lang din po yan. Paulit-ulit lang din po yan, Doc. And biopsy. Yes, Doc. Lagi Bakit po. nagkaka-polyp ang babae? Well, ang sabi po ng mga eksperto, pag ang kababaihan po ay nakaranas ng any level of hormonal imbalance, di po ba? Ibig sabihin po, meron pong dalawang importanteng hormones, no? Chemical po na ginagawa ng ating ovaryo, estrogen at yung kanyang kaakibat na progesterone. So dapat po, no, to make it simple, dapat sila nagtatrabaho ng maayos, di po ba? Walang lalabis, wala pong kukulang. Minsan po ang babae, napaka-sensitive ng katawan. Pag tumataas po masyado yung estrogen. Okay. So, ang nangyayari po, nasi-stimulate, no, yung lining ng matres. Kaya, yan, through the years, nag-e-end up, nag-e-excess na po yung lining at magiging polyp po. Yung iba naman po, yung myoma. Pwede rin magkaroon myoma? Yes, Doc. Actually, kala ko walang cause yun. May cause na ngayon. Opo. Hindi naman po sinabi na eto talaga po, Doc. Pero possible. Yes, Doc. Yun ang nakikita nilang natuturo nilang causative factor or panimula po. Okay? So, sa myoma, yan din po, hindi naman talaga ho cancerous. Kung maliliit po, less than 5 cms, inoobserba lang po natin. Myoma, makikita lang sa ultrasound. Yes, So, ang ultrasound na gagawin ng mga nanonood is anong klase? Yung abdominal o yung vaginal ultrasound? Kung meron na pong karanasan, nakapagpanganak na po, mas mainam ang transvaginal ultrasound. Idinadaan po sa bandang puwerta. Para malinaw. Opo. Kung ito po'y dalagitan naman at mas kabataan, dine po sa taas ng tiyan, yung tinatawag nating pelvic ultrasound. Mas malabo lang. Yun nga lang po, kasi maaring matakpan ng bituka. Oo. Yun lang po, may So, limitasyon ng bahagya. Sa mga may myoma, anong babantayan nila? Tsaka paano malalaman na myoma at hindi cancer? Apa. So, kadalasan po, ang myoma, madalas magpresenta po siya ng mahaba at malakas na pagreregla. So, kung nakaranas po, kayo po ay 40 and above at biglang ang haba ang lakas.
magpapa-ultrasound. Magpapatingin po kayo sa OBGYN. Anong mahaba, malakas? Ang ibig pong sabihin, ang regla nyo po ay humaba kumpara doon sa pangkaraniwan nyo. Kung Sample. nagtatagal po, 3 to 5 days lang po ang aking normal haba ng regla. Abay, ngayon Doc, lampas 10 araw na po, dinudugo pa rin ako. Pag sinabi pong ang lakas po ng regla ko, Doc, 1-2 napkin lang po ako noon sa isang araw, hindi po napupuno. Doc, ngayon po, nakaka-diaper pa po ako. Basang-basa. Malakas po yun, Doc. Bawal yung may bubo. Hindi Pag naman, bubo, masama na ba yun? hindi naman Dugo? po. Oo. Ang sabi lang naman po sa ganyan, dahil ang bilis na nung pagdudugo ng babae. So, pag exposed daw po sa hangin, nagba-blood clot na po siya. Nagba-blood Alright. clot agad. Opo. So, syempre po, nakaranas kayo ng 2 linggo na mahigit dinudugo at napakarami, magpatingin So, na po. polyp, myoma, yan ang Opo. babantayan. Yes. And then, ang kinakatakutan natin sa lahat po, syempre, malignancy or cancer. Kasi, lalo na kung ang may history po ng cancer sa pamilya, dapat po binabantayan nating mga kababaihan. No? Ang ating sarili para laban sa... Lumalabas din to sa may edad, 40 above. mga Yes, ganon. Doc. Mas common po sa 40 and above po, no? Anong cancer ang common sa babae? Ang common po ay dati po cervical cancer. Cervical cancer? Oo po. Doc, ano siya? It was the second most common cancer worldwide pa nga, Doc. No? But dahil nga po Ngayon? sa pagbabakuna, bumagsak na po siya sa pang-4. Ano So, na ngayon yung mga top? Ang ano pa rin po is breast cancer. Okay. And then napaltan na po ng pangalawa lung cancer po and then colon cancer. Bumaba na cervical. Opo, kasi marami na pong nag-avail ng pagbabakuna. Laking tulong po. Pero dito meron pa tayong ovarian cancer, uterine Meron pa rin. cancer. Yes. So, yung- Nakaka-encounter ka ng ganito? So, yung 3 pong common, cancer po ng cervix, cancer po sa uterus or endometrial cancer, and ovarian cancer. Oo. Pagka magsususpetsa po kayo kung cervical cancer, pagka meron pong pagdudugo ang babae, lalo na pagkatapos nilang magtalik ng asawa or ng partner. At Pag nagtalik dumugo, dumugo po. pwedeng cancer. Magtataas po. Hindi pwedeng polyp lang o myoma lang. Ay hindi ko naman po nadugo. Kadalasan yung mga polyp or myoma after pagtatalik. At yung klase po ng dugo sa cervical cancer, para ang description po nila, Doc, parang yung pinaghugasan ng isda. Medyo malansa. May amoy. Opo. Kaya medyo maaalarma ang babae. Teka. Anong kulay? Darker Yung brown? parang light pinkish, di po ba? Parang pinaghugasan ng Bakit isda, ganun? Doc. May sugat-sugat na So, kasi. meron na po yan. Malamang sa loob po, meron na pong maliit na tumor yan. So, siguro po natamaan sa pagtatalik, dumugo po yun. Okay? Gaano kabilis kumalat tong mga cervical uterine cancer? In a year ba? Pwedeng Depende mula wala, lumaki? Parang gano'n. Maaari po, Doc, lalo na kung hindi naman po nagpatingin. Kasi kung kunyari po, it could be fast. By the time na nagpakita ang isang pasyente ay stage 3 na pala, Doc. Ibig sabihin, may pagkakalat na yan. Po ba? Kasi sa kahit anong cancer, di po ba ang ating ano dyan, mas maagang makita, mas maaga po natin maagapan. Anong mga risk factors? Mahirap makahuli? Anong mga pwede? Well, tayong mga Pilipino kasi minsan, Doc, pag walang nararamdaman, hindi naman din tayo magpapatingin. So, pap smear every year? Pap smear, Doc. Yes, pap smear Mahuhuli kada ng pap taon. smear? Opo, Doc. Kasi screening tool po natin yan para sa mga kababaihan. Napakadaling Pero proseso. sa pap smear, yung labas lang naman eh. Kung nakatago sa loob yung cancer. Well, sa pap smear po, Doc, siya ay para sa cervical cancer. Okay. Cervical cancer. So, nasisili po yan. Makikita po ng inyong dalawang mata na, merong bang sugat, merong bang mukhang maliit na bukol na. At yun nga po, kung kada taon, na babantayan mo or napapagawa po yung pap smear, mas alam mo na, okay, negative ako last year, negative din ulit this year. So, mas maganda po yung monitoring. Yan. Yung sa endometrial cancer kasi po, or cancer ng matres, kadalasan yan, mas nakikita natin sa mas Taba? overweight.
Bakit? Opo, kasi nga po, yung labis na estrogen sa katawan, yun ang risk okay. factor nila. Kaya nga sinasabi natin, papayat. At saka sila rin po yung may history ng, yung taunan po na naghahaba yung regla, humahaba po ang regla, dumadami ang dugo tuwing regla, tapos hindi naman po nagpapatingin. So, by the time na may naramdaman na pong di maganda, baka advance na rin po yung sakit. Another problem na halos lahat ng babae dadaan, menopause. Aray? Aray ko. Anong Tabi-tabi po. anong edad at anong marami kasi pa ng menopause hindi naman nagpapa-check eh. Pero True. I think kailangan sila magpa-check up, maraming Yes. pagbabago. Nararamdaman. Like anong mararamdaman? Alright. So, for starters, Doc, ngayon po sa ating mga Pilipino, average age na nakikitang nagtitigil na or menopause, ay Menopause. nasa between 47, 49 years old. No po? So, tumitigil na po. Pag tumigil na ng isang taon, diretso ang ating regla, that's it. 1 year. Opo. Tapos na po tayong mga kababaihan. Graduate na po tayo. So, that's menopause na, Doc. So, with menopause, pag nangyari na po yan, sa ating mga kababaihan, tumataas po ang risk of, syempre po, heart disease, Oo. sakit sa puso, stroke, and most importantly, osteoporosis po o yung pagkarupok ng ating mga buto. Oo. So, ano po yung aking laging inaabiso? Tayo po ay huwag makakalimot mag-calcium supplement. Kasi sinasabihin, ayokong uminom ng gatas. Pwede- Calcium 500 lang. ang pag Anong- 650, Doc, Anong brand? Bigyan mo na yung brand para bumili na siya. Caltrate. Kasi with Caltrate Plus, kasi with multivitamins, with zinc, manganese, all the necessary. Wala po tayo na-endorse kasi hindi rin sila makakabili. No. So, Caltrate, mahal Plus ata po. yung Caltrate. Opo. So, Pero kasi, kung may mas mura, pwede. pwede naman. Pero yung kasi may halo pang iba. Yes, Doc, merong vitamin D3 kasi we need vitamin D and calcium para po mas lalong masipsip ng ating buto. All women should take that. Opo, kasi Doc, tayo as a nation, hindi po tayo masyadong milk drinkers. Tumitigil na tayong uminom ng gatas pag So, school Caltrate age. every day. Yes. Ano pa? And then, ang iba po dyan, sabi ng mga cardiologist, omega-3, fish oil daw po, Oo. vitamin E, okay? Pampaganda. Sa kutis, yes, Doc, no? So, Yes, yung mahalaga, yung estrogen. alright. Estrogen cream sa private part ng babae or estrogen pills. Tablet, opo. O sino kailangan uminom Alright. o magpahid? Eto naman, Doc, nagbago na po ang pananaw Anong sa paggamit pananaw? po ng estrogen supplement. So, Dati. hindi ibig pong, dati po, we're talking, nung estudyante pa po tayo siguro, Doc. Oo. Sabi ng American Society, Oo. sige, hormone Lahat. therapy, Lahat hormone inom. therapy, opo. Sige, tuloy. Eh, syempre po, nag-i-evolve at nag-i-improve ang research and development. They found out na pag prolong din, hindi na rin maganda pala sa katawan. Higher risk of Opo, cancer din. breast Binabanggit mo, breast cancer. cancer. Opo. Most Uterine importantly, ata. uterine cancer, breast Oo. cancer. Tataas yes, po. konti. Opo. So, sabi nila, i-tailor na lang daw po ang paggamit na po ng hormonal therapy. So, kasi meron pong mga babae, may maswerte, parang dumaan lang saglit yung mga simptomas. Yung mainit ang ulo, sobrang magpawis. Ang natitira po eventually is the vaginal dryness. O yung vaginal dryness, pag nagtatalik. Yes po. Ngayon, meron pong tablet, estrogen tablet. It's Vagifem sa market. Suppository po yun. Tablet na hindi siya iniinom. Hindi po. Para lang po sa puwerta. Para Oo. ma-moisturize ang balat sa may puwerta. Oo. Kasi ngayon po, takot na ang mga babae basta uminom ng Oo. uminom eh. So, meron po doon. And then, Estrogen suppository. For yes. how long? Ang recommendation po according sa memes, pwede nyo pong ilagay yan every night for 2 weeks straight. Parang intense yung moisturization. Oo. And then? Ita-tailor nyo na lang kung gaano mo kailangan. Pwedeng once a week or twice a week po. For life? Yes po. For life yun? Yes, Doc.
Pero- pero hindi naman ginagawa as long as na- sexually active, siguro po. Paano kung hindi sila sexually active tapos menopause? Hindi na nila kailangan maglagay ng estrogen cream doon? Magiging patient's choice din yung doc eh. Hindi, syempre Pero ayaw mo cream rin naman dry ka, baka or ma-UTI ka. lubricating jelly ang most common ginagamit nila. Kasi doc, So pag may dumating kang menopause na pasyente, lahat 50 and above, pwede na. pwede po. Pag na-interview ko naman na there's no reason na hindi maging maganda ang sex life at yun ang daing nila, dry doc eh, nire-reseta ko rin naman po. Pero doc. kung single sila, wag na. Eh, kung wala naman pong partner doc, eh di... Ano need na? Okay lang oo. ma-dry. Kung wala naman yung gagamit doc eh. Paano ba yan? Hindi, May kamahalan yan. parang sa mukha, naglalagay ka naman ng moisturizer. Opo. May partner o walang partner. Well, hindi naman kasi tayo nagsasuffer ng severe consequences kung nadodry yung vagina. Walang ganon, Opo, wala na naman mas mag-UTI. Opo. Yes, UTI for that, no? But if we take care yung dehydration, intensive hydration, Oo. and then wag nagpipigil pong umihi, Oo. hindi naman po nagiging ganun ka-common ang UTI. Bira kasi ma-discuss yan eh. Yung menopause, ano talaga. Medyo mahiyain po ang mga... Oo, hindi. Kailangan ma-discuss din ano. Meron pa ba ibang babantayan ang 40, 50, 60 and above? Well, Bukod syempre, magkaka-wrinkles, gano'n. Opo. Pero sa women, sa akin po, whether women or male, yung pangkalahatang kalusugan. Di po ba? Pwedeng, ang ganda-ganda ng babae, pwedeng 40 years old ka lang, pero po ang taas ng mga kolesterol mo na lahat po yan, wala rin pong saysay. So, it has to be po, yung tawag natin, Doc, holistic approach. Para siguro po, ingatan mo na sarili mo ngayon, okay. para your later years, mas maganda rin po yung kinabukasan. Dr. Michelle, i-encourage mo sila magpa-pap smear? Paano pala schedule? Every 3 years? Every year? Ano ba? Okay, definitely, Doc. Nagkaroon po nung year 2020, nagkaroon po ng pagbabago sa rekomendasyon, no po? Ng pap smear. Opo. So, kung bakunado ang isang babae ng cervical cancer vaccination, na kumpleto po yung 3 dose, maari po ang pap smear ay gagawin na lang po every 3 years. Di po ba? So, every 3 years hanggang sa age 65 po, no? Kung bakunado po siya. Pero, syempre, kung hindi ka bakunado, mas mainam po, every year po magpa-pap smear kayo. Bukod dun sa regular check-up na pap smear every year, every 3 years, ano pa bang ibang kailangan? Kailangan ba magpa-ultrasound every year? Kailangan ba magpa-mammogram every year? Ano bang kailangan? Yun, Doc, ang rekomendasyon. Once the woman is 40 years old, no po, mammogram. Every year po. No po, every year po. Takot sila sa x-ray. Kakarampot lang po yun. Pero if it means na... Or papa-ultrasound na lang ng breast. Pero hindi recommended. Hindi rin po kasi merong mga bagay na mas sensitibo ang mammogram. Merong mga bagay, lalo po yung maliliit na cyst, na mas na sensitibo sa ultrasound po. Okay. Kaya Doc, sa practice ko, ang ginagawa ko na lang po, together, breast Mammogram. ultrasound and mammogram together para po gumanda yung sensitivity ng eksaminasyon. Tapos papa-ultrasound din ng matres every few Not years? necessary, hindi po. Pag wala naramdaman, okay lang naman? Wala naman pong yes, Doc. Itong mga sakit na to, pag tumatanda ang babae, ano ba yung mas nawawala? Di ba kung may bukol sa breast, parang mas nawawala pag tumatanda? Not necessarily, Doc. Pwede rin tumataas yung risk? Yes, So Doc. walang benefit yung Yes, Doc. pagkawala nung estrogen? So, sa panahon nga ngayon, parang nag-iiba po yung trend eh. Is it because hindi na po tayo masyadong, yung nutrition po natin nakokompromiso na dahil masyado po yung ating processed food na kinakain. Ano po pa? So, hindi natin masasabi na pas tumatanda tayo, nawawala ang bukol. Pwede daw ba magpa-cervical vaccine? Tanong nila yung may edad na? Hanggang age 49 po ang pinaka latest age po. It's 9
to... Pag 49, di na kailangan. Opo, Kasi 9 to 45 years old. 45 hindi na kailangan Opo. kasi Well, kasi po, the premise is, siguro naman po kung sino yung partner mo, yun na yung partner mo. unless marami pa. Sabi ng isang follower natin, very active daw sex life niya. Kung may... Ayan daw, above 50 siya. Opo. Wag daw sasabihan na hindi active. Hindi, Oo. biro ko lang. So, pwede. May, Di may po- tips ka ba for sa pagsasama ng mag-asawa? Above 50? Or mag-partner. Syempre po ang number one rule, monogamy. Ano po ibig sabihin? You stick to one partner. Di Stick po to ba? one. Opo, di ba? Kaya, tsaka yung maganda rin yung, alamin nyo rin po yung habits ng inyong partner. Di po ba? Yung kanyang past history. Baka naman sabi mo nga, Doc, chick boy, di importante din po. Di ba? Baka marami palang na-infection. Ikaw, OB ka, di ba? Ayaw ko nga i-topic yung sexually transmitted, pero ikaw marami ka nakikitang STD sa babae. So, kasalanan ng lalaki to most of the time. Hindi. Hindi naman, Doc. Ay, hindi po ba? kasalanan ng lalaki. Hindi ba? Hindi naman. Parang on the spot. Hindi, Well, nabasa ko yun, di ba? Well, Pag yung lalaki may 5 partner, parang inad-add mo lahat yun, di ba? Yun, pag gano'n naman, Dok, ang ating pag-uusapan, oo Oo. naman po. Masasabi mo, ang may sala dito ang lalaki. Oo. Kung medyo para po siyang kuneho at talon na lang siya ng talon, di po ba, Okay. sa maraming taniman, Oo. mas tataas po talaga ang chance ang may makuha siya. Lalo na kung unprotected sex, Dok. Tapos single, pero yung babae, monogamous. So, dilugi yung babae. True yan. Nagkaganyan po akong pasyente, Dok. Oo. First boyfriend at age 28, nagkaroon po siya ng genital warts, halos isinumpa na pong magkarelasyon. Oo. So may mga ganun po, sari-sari po. Alam naman po natin, Dok, ang genital warts, yung isang virus. So pwedeng nariyan, mawawala, nariyan ulit, nawawala, ilang taong lilipas. So magpabakuna po tayo. Importante po yun. Oo. One last question. Pwede daw ba magpa-cervical vaccine? Siguro, tinatanong niya, mahal ba? And paano kung wala siyang partner? Kailangan rin magpa-cervical? Oo naman po. Kahit single? Opo. Kasi, yes. Ano yan hindi naman naka-target po yan sa, ito ay para lang sa may karanasan. Hindi po. It's generally for women's healthcare po ito. Kasi yung lalo na po yung isang brand, no, Gardasil, actually, mas marami na po siyang na-cover na tinatawag nating variants. Kasi maari din naman po tayong magkaroon ng mga pre-cancerous na sugat, lesions. Pwede rin pong cancer sa vagina laang, hindi naman po sa cervix. Yung tinatawag nating cancer of the Hindi vulva. dahil sa pagtatalik to. Opo. So, makakatulong siya sa single din. Yes, Doc. So, tatlong tusok. Wala naman pong rekomendasyon na ulitin pa siyang muli. Oo. Ako, 2007, Doc. Tapos na. Nagpabakuna na po. Papabakuna ka rin. Yes, Doc. Okay. Pinapatanggal daw yung buong matres niya. Ikaw, gumagawa ka ng tabso, di ba? Opo. Anong reason tinatanggal ang buong matres? Natatakot siya. Well, yun nga po. Ang gusto ko actually tanungin si Ma'am bakit gusto ipatanggal. Oo. Ngayon, depende, kung kayo naman po Pag ay... sinabihan siya, papatanggal, ano yung usual reason? And usually, Mo- papayag ba o hindi papayag? Kung syempre naman po, kung ang rason ay napakalaking bukol, pumayag po kayo dahil bukol. duduguin naman kayo. Komplikasyon ng blood loss po, kawalan Yes, ng dugo. yes. Di ganun din po, talo kayo. Oo. Of course, kung meron pong nakitang mukhang malignan, Tanggal papatanggal agad. niyo po yan. Yes, ma'am. Di ba? Maaring kung yung tinatawag nating isang sitwasyon, yung adenomyosis, dumudugo po yung muscle mismo ng matres nyo. Oo, tanggal din. Tanggal din po yan. Kasi hindi po tumitigil ang pagdudugo niyan. Perwisyo lang po. Pag nagtabso, tinanggal yung matres, Apa. gaano kalaki epekto sa sex life at doon ba magloloko si mister? Hindi naman po magloloko. But, dahil po, nag-iingat si Mrs. pagkatapos mag-opera, tinatanong nila sa akin, kailan po magiging matibay na daw po yung kanilang sugat. Kadalasan po yan from 6 months to 1 year. 6 months to wait?
yung tibay po ng sugat na hindi sila matatakot kung ano man 6 yung months gagawin. daw. Kung ano yung gagawin ni mister or Oo. ng partner, best po, matibay Pero na po. magbabago ba? Kulang na sa lubrication? May iba bang ano? Yes. Happy pa rin ba si husband? Well, kasi syempre, Doc, dahil kung naalis, tabso Prangka po siya, eh. prangka. Kung, Pero in a nice way. kung tabso po, ibig sabihin, tinanggal po yung ovaryo. Eh, Pero yung cervix, kasama po yun. tinanggal cervix. Opo, opo. Kung tinatawag nating subtotal, iniwan po yung cervix. Pero kung pag subtotal, iwan ng cervix, Opo. medyo mas okay. Opo. Kami po ngayon, ayaw na Tanggal na. namin mag-iwan. Baka magkaroon pa ng cancer yung iniwan nyo eh. Inaalis nyo na rin po. So medyo na-sacrifice yung love life. Hindi naman, Dok. Kasi naman, sa vagina naman ang entry, di po ba? Hindi naman talaga cervix ang pinupunteriya, Dok. So, may pwedeng kireseta naman. pero... Hindi, tinatanong ko lang yung iniisip ng mga lalaki. Oo. Hindi- Para confident din yung mga babae magsabi, ito pwede. Sabi ni Doktora Compuesto, Pwede. okay pa, walang problema. Basta, yung Diba? medyo safe ka na, 6 months, hindi ka natakot, pwede po. Walang 6 rason na... months after tabso. Yes, Dok. Okay. Wala namang rason para hindi nyo i-enjoy ang isa't isa. Last question. Haba na natin eh. After CS, Opo. gaano katagal ang pwede na mag-jogging, tumakbo, o magtalik, o ano? Ako po, abiso ko, ano din po. From 3 months, pwede na po yung mga slow jogging, biking. Pero pagtatalik po, pwede na rin po after 3 months. Bakit ang tagal? 3 months? Para alam yung sugat Pagdikit? po, paghihilom. Kasi minsan, iisipin nyo, ang ganda na ng sugat ko sa labas. Oo. Mas matagal po maghilom yung sa loob kasi basa yan eh. Basa yung... So pwede parang napupunit-punit pa siya. Opo, no? Baka yung mga ligaments, naghihilom pa yan eh. Bababa. Kasi nabanat po sila, no? Yung mga litid na nagsusuporta sa matres. So dahan-dahan din po silang i-increase, babalik sa dati. So pag binigla nyo naman, bigla kayong aray. Ang sakit. Oo. Sick leave na naman ho yan, ma'am. Okay. Saan nila mahanap si Dr. Michelle? Well, ako po ay nagsiservisyo sa Parañaque Doctors Hospital kung kayo po ay in the South at sa UniHealth Parañaque Hospital Medical Center. Nagsiservisyo din po ako sa aming local hospital, local government unit, Hospital ng Parañaque. Okay, kunin natin number, Dr. Michelle. Kunin natin. Thank you so much. Maraming salamat Yung po. mga tanong ninyo, vaginal dryness, pwede inumin, ano na lang, yung suppository. Suppository po. Brandies, bigay mo na lahat. Vagifem po. Binigay na niya lahat ng brand. May Gardasil, happy na. Caltrate. Happy na lahat ng ano. Ano ba? Caltrate Plus. Kung meron pong osteoporosis, Bondros, yun po. Opo. Sa lahat ng guest ko, ito pinaka matapang magbigay na ng brand. Kasi nandito. Hindi kailangan kasi sabihin, alam nga naman na bigyan mo lang Wala na. naman po kasing generic nung mga Oo, kung may ganoon generic, po. pwede naman po. Opo. Kasi mahihirapan sila eh. Opo, Kahit opo. ako, hindi ko alam anong Opo. bibili. Kung may generic, okay lang. Opo. Okay, thank you so much. Salamat po.